Magandang araw mga classmates. Marahil ikaw ay isang negosyante kaya nandito ka sa ating channel. O kaya naman ay nagpaplano kang magtayo ng sarili mong negosyo kaya inaalam mo kung ano nga ba ang magandang simulan ng negosyo dahil iniisip mo na mas maganda ito kaysa magtrabaho na lang na magtrabaho. Well, kung iniisip mo classmate na kapag may negosyo ka na ay hindi ka na magtatrabaho ay nagkakamali ka. Actually, mas magiging busy ka nga sa simula ng negosyo mo, lalo na yung first 3 years nito dahil ito ang establishment stage ng kahit anong negosyo. Pero huwag ka mag-alala classmate, dahil yung pagod na ibubuhos mo sa negosyo mo ay siguradong magiging maganda ang bunga kapag nagtagumpay ito. Pero sa kabila ng tagumpay ng bawat negosyo mga classmates, may kaakibat itong responsibilidad at disiplina para magtagumpay. At yan ang pag-aaralan natin ngayon dito sa ating klase, kung ano nga ba ang tamang attitude ng isang negosyante. Akala kasi ng iba ay madali lang maging isang negosyante na yung tipong magtayo ka lang ng negosyo ay okay na. Hindi basta ganun yun mga classmates. May pagkakamukha sa attitude ang bawat successful na negosyante at ang una na nga dito ay hindi sila marunong sumuko. Ikaw classmate, kapag nakaka-encounter ka ng problema, sumusuko ka na lang ba agad? Tinatakbuhan mo ba ang problema mo o yung tipong kung maipapasa mo sa iba ang sisi ay ginagawa mo? Bilang isang negosyante, dapat maunawaan natin na lahat ng problema ng ating negosyo ay kailangan nating harapin. Kailangan na makuha natin ang mga lessons dito para ito ang magiging sandata natin kung sakaling ma-encounter ulit natin ang problemang kagaya nito. Kumbaga sabi nga sa isang quotation, experience is the best teacher. Dahil kung hindi mo ma-experience ang isang bagay, hindi mo ito matututunan. Siguro ay isipin na iba na pwede ka naman matuto sa experience ng iba. Well, pwede naman yun. Parang teacher sa eskwelahan. Itinuturo niya ang mga natutunan niya sa mga nabasa niya o na-experience niya. Pero kung ating iisipin, iba pa din kung ikaw mismo ang naka-experience. At kung sakali na mahirapan tayo, hindi tayo dapat agad susuko dahil pasasaan ba at makakaya natin ang anumang problemang na-encounter natin. Ang ikalawa naman mga classmates ay positibong mag-isip. Kung ikaw ay isang negosyante o balak mong magtayo ng isang negosyo, dapat ay positibo ka mag-isip. Dito pumapasok ang risk mga classmates. Pero syempre, dapat ay calculated risk o yung inaalam mo inaaral natin ng isang bagay bago natin ito gawin. Pero saan nga ba papasok ang positive thinking? Kung ikaw ay may pinaplano sa iyong negosyo at sa tingin mo ay maganda ang magiging resulta nito, gumawa ka ng mga hakbang at isulat sa papel ang step by step na gagawin mo para makamit ito. Dito papasok ang positive thinking mga classmates. Dahil sa simula pa lang ay positibo na agad ang iniisip mong resulta. Hindi pwedeng mag-iisip ka ng plano at puro failure o problema ang iniisip mo. Tandaan natin na kung anong iniisip natin ay yun din ang mangyayari. It is not what happens that determines our future. It is what we do to what happens. Huwag natin hahayaan na mangibabaw ang fear sa isip natin dahil kapag fear palagi ang nasa isip natin, puro negatibo ang magagawa natin at worse pa nga ay hindi na lang natin gawin ang plano natin. Ang ikatlong attitude naman ng mga negosyante mga classmates ay magaling makipag-usap. Alam naman kasi natin na napakahalaga ng communications lalong-lalo na kung kukonect tayo sa mga supplier natin sa negosyo o kaya naman ay sa mga ka-business partner natin. Sa pakikipag-usap natin sa ibang mga classmates, kailangan na give and take at palagi natin igagalang ang opinion ng iba. Hindi pwedeng puro sa atin ang tama at hindi pwede na hindi natin tinatanggap ang opinion ng iba. Maging sa mga empleyado natin, mas maganda na nakakausap natin sila from time to time para na sa ganun, kung sakaling may problema, mas mabilis natin ito masusolusyonan at may iwasan natin na lumaki ito. Paminsan-minsan kasi nagiging cause ng malaking problema ang lack of communication. At sa pakikipag-usap naman natin sa ibang mga classmates, make sure na maramdaman ng kausap natin ang interest natin sa topic natin sa kanila. Huwag natin nahayaan na parang hindi tayo interesado o maramdaman niya na napipilitan lang tayong kausapin siya. Kumbaga sa shake hands pa lang natin sa kanila, mararamdaman nila na gusto natin silang ka-network dahil ang network ay isang mahalagang bagay sa pagnenegosyo. Ang ikaapat mga classmates ay may nakaset na goals at objectives. Ikaw classmate, bakit ka nagnenegosyo? Anong goal mo? 5 years from now, ano na ang status mo sa negosyo mo? Na-compute mo na ba to? Well, kung hindi pa classmate ay panahon na para i-compute mo o isipin mo kung ano ang status ng negosyo mo 5 years from now. Pero bago mo magawa yun, kailangan na i-compute mo muna kung ano magiging status mo 3 months from now, then 6 months from now, then after a year, and so on and so forth. Kailangan ito classmates sa negosyo dahil dito mo makikita kung magiging sustainable ba ang negosyo mo o hindi. Kailangan mo mag-set kung ilan ang gagawin mong sales for the next 3 months. Kailangan mo gumawa ng assessment sa negosyo mo every day, every week, every month kung ano ang na-accomplish nyo. For example, this day, bakit wala kayong sales? Ano ang nangyari?
Kailangan mo makuha ang lesson para maiwasan na sa mga susunod pang araw. Sa loob ng 1 linggo o 1 buwan, na-hit nyo na ba ang target sales nyo? Kung sa 3 months ay hindi mo kaya magplano classmate, malaking problema ito dahil hindi pwedeng walang long-term goal ang negosyo mo. At kadalasan ang long-term goal ay minimum 3 years kaya kailangan mong matutunan ito. Ano mga classmates, may natututunan ba kayo sa mga pinag-aaralan natin ngayon? Sana ay nakakapulot kayo ng idea sa tinatalakay natin at magamit nyo ito ng tama sa inyong negosyo para ito ay lumago o lumaki. O kaya naman ay magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay para mabago natin ang estado natin. At kung bago ka lang din dito sa ating klase classmate, okay lang ba na makahingi ako ng subscription sa iyo at paki-like and share na din ang video natin sa iba para matulungan din natin sila at magkaroon din sila ng idea pagdating sa pagninegosyo. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot ng ating mga pangarap. Kung sakali din naman mga classmates na may idea kayo o gustong i-share about sa pinag-aaralan natin ngayon, ay pakisulat na lang ito sa comment section natin sa ibaba para nang sa ganon ay matuto din kami. At isa pa mga classmates, may Facebook at TikTok account na din tayo. Paki-follow naman ito at paki-share na din sa iba para mas lumaki pa ang community natin. Okay, sige, balik na tayo sa ating topic ngayon. Ang ikalima naman na attitude ng isang negosyante mga classmates ay may strong desire. Oo mga classmates, may strong desire sila na maabot ang kanilang mga pangarap. Maabot nila ang goal nila sa kanilang negosyo no matter what. Pero tandaan natin mga classmates na hindi dahil may strong desire tayo ay makakatapak na tayo ng ibang tao. Mali ang ganun mga classmates. We should act fair and we should reach our goals but not at the expense of others. Yan ang tamang prinsipyo. Kung talagang gusto natin ang ginagawa natin, maganda na kahit ano pa ang ginagawa natin sa araw-araw ay sinisigurado natin na naka-align ito sa goals natin. Dito natin masusukat talaga ang kagustuhan natin na maabot natin ang pangarap natin. Ikaw classmate, sa tingin mo, yung iniisip mong negosyo mo, gusto mo ba talaga ito at matibay ang desire mo na makamit ito? O nagagaya ka lang o napipilitan lang dahil nakikita mo sa iba na maganda ang kita sa negosyo na yan? Mas maganda mga classmates na kung magtatayo ka ng negosyo ay hindi dahil sa maganda ang kita nito, kundi ito talaga ang gusto mong gawin. Then later on, money will follow. At dahil nga may strong desire na attitude ang bawat negosyante, ang kasunod naman mga classmates ay committed sila sa anumang bagay na ginagawa nila. Ibig sabihin mga classmates ng pagiging committed ay palaging nakatuon lang sa pangarap mo ang mga ginagawa mo. Not necessarily na ini-ignore mo ang ibang bagay. Hindi ganon mga classmates. Ibig sabihin, kung may iba ka man na ginagawa, katulad ng sinabi ko kanina, iniisip mo pa din ang pangarap mo. Kumbaga, stay focused on something na magpapalago sa iyo o sa negosyo mo. Hindi pwede na kapag nabanggit na iba na hindi maganda ang ginagawa mo, ay titigilan mo na lang agad ito at hindi na ina-analyze kung bakit nila nasabi yun. Tandaan natin mga classmates na magkakaiba ang gusto o passion ng bawat tao. Maaaring hindi maganda sa kanila ang ginagawa mo, pero kung ito talaga ang gusto mo at committed ka na magawa ito, focus ka lang dito at i-ignore mo na lang ang mga sinasabi ng ibang tao. After all, hindi mo naman sila kakailanganin kung ayaw nila sa'yo. Basta importante ay tama ang ginagawa mo. Ang ikapito naman mga classmates ay can lead others. Alam kong kahit sino ang tanungin natin kung kaya ba niya maging isang leader ay oo ang isasagot nito. Pero ang tanong talaga dito ay may attitude ka ba talaga ng isang leader? O baka tingin mo lang sa sarili mo na magaling kang leader? Baka naman sumusunod lang sila sa'yo dahil natatakot silang mawalan ng trabaho. Magkaiba kasi mga classmates ang sumusunod sila sa'yo dahil sa takot at sumusunod sila sa'yo dahil isa kang leader. Siguro ay naguguluhan ng iba sa inyo. Ganito yan mga classmates. Kung ikaw ay maayos makitungo sa mga empleyado mo at ipinapaunawa mo sa kanila ang goal nyo sa negosyo nyo at nakikita nila ang hirap at pagod mo para maabot ito, siguradong mai-impluwensyahan mo sila. At dahil nakikita nila ito sa iyo, ay madali mo silang mapapasunod sa mga gusto mong gawin o sa goals nyo sa opisina. Hindi katulad ng wala ka nang ginagawa sa opisina, utos ka na lang ng utos at pagkatapos ay galit ka pa pero hindi mo naman alam na hindi pala feasible ang mga pinapagawa mo. Anyway, kung gusto nyo maging topic ang kinds of leadership mga classmates, ay i-comment nyo lang sa ibaba ang salitang kinds of leadership at gagawa natin ito ng separate video. Ang ikawalong attitude naman ng isang negosyante mga classmates ay flexible. Pwede kasing biglang nababagaw ang status ng negosyo mo na yung tipong madaming sales this week at pagkatapos ay puro problema ang darating sa susunod na week. Dito nasusubukan ng flexibility ng isang negosyante mga classmates, yung flexible ka for change. Oo, mahirap yung may mga changes tayo sa negosyo natin. Pero kung ito ang kailangan at ito ang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at lumago, kailangan natin i-embrace ang change at dito masusubukan ang flexibility natin. Sanay lang ba tayo sa puro ginawa at hindi tayo marunong mag-handle ng bad situations?
Dapat mga classmates, good or bad man ang situation ng negosyo natin, kailangan pa din natin ito masolusyonan at komportable tayo sa mabilisang changes ng sitwasyon natin. Kailangan ma-master natin ang ganitong environment at hindi yung puro reklamo tayo na pati na sa gobyerno natin ay nagre-reklamo tayo kahit wala naman silang kinalaman sa operation ng negosyo natin. Ayos? O paano mga classmates, hanggang dito na lang muna siguro. Sana ay may natutunan kayo sa mga tinalakay natin at mai-apply nyo din ito. Kung may iba pa kayong idea na alam pagdating sa attitude ng isang negosyante, ay pakisulat naman din ito sa comment section natin sa ibaba para matagdagan din ang kaalaman namin. Sige mga classmates, madami pa tayong pag-aaralan sa pagnenegosyo at kung ano nga ba ang magandang katangian natin para mabilis ang ating pag-unlad. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.